Okay, guys. So right now, let me just invite si Coach Alex to finally start our topic for advanced forex trading. So you may start na po, Coach Alex, if you want to. Ayan. Thank you, Coach Alex, and see you later, guys. And I hope marami kayo matutunan. Makinig kayo mabuti kay Coach Alex. I know medyo ano pa to jargon sa ears nyo kasi medyo marami-rami tayong mga beginners dito, Coach Alex. So, as much as you can coach na medyo ano natin, yung i-eliminate natin yung mga jargon words or i-explain sa kanila yung mga jargon words ng forex trading. So that's it. Thank you guys and let's watch and listen kay Coach Alex. Alright, so ayun. Ah, magandang gabi po sa ating lahat and maraming salamat Ma'am Lily or Coach Lily doon sa intro part natin. Okay, so finally nag-meet na naman tayo ulit sa mga student na gustong matutong trade sa forex market. And for today, so marami tayong pag-uusapan. Okay? So narinig niyo po ba ako ng mas ayos? Okay, so patay na po. Yun, ayos. Alright. Okay. Alright. Okay, so maraming salamat po sa umattend sa ating weekly live session or actually every second week yung session po natin sa mga gustong matutong mag-trade manually sa forex market. Okay, so pakilala ko nga lang po ang aking sarili. My name is Alex po. I've been in forex industry for almost 5 years. A funded trader, a profitable trader, and handling a large capital. Okay, and if you can see here, I have a certificate handling million of dollars. Okay, and if you want to become a successful trader, ituturo ko sa inyo and i-duplicate ko lang guys, okay, yung mga natutunan ko for almost uh, 5 years. Okay, so when I started trading guys, okay, so share ko lang, okay, wala din po akong kapera-pera. Okay, so nag-invest muna ako. Ano yung una kong in-invest? Nag-invest po muna tayo sa knowledge. Okay, yun po yung pinaka-importante. Okay, kapag gusto nating maging trader. Okay? Invest in knowledge and profit will follow, guys. Okay? So, all right. So, ganun po ka-importante po yan. Okay? Na kailangan po nating pag-aralan step by step. Okay? Into basic and advanced. Pero guys, tuturo ko sa inyo, all right, yung tinatawag nating forex system. Okay? Trading strategy or technique to become a successful trader. Yung kumbaga, a consistent trader na talaga na kumikita. Okay, if nakikita nyo sa mga ads, ayan, sa mga ano na may mga successful trader, may mga nakalambo. Okay, parang ganun din po 'yun. Okay. All right. Okay. Nawawala yung mic ko. All right. So, ayun. For today, guys, our topic for today is ito, yung tinatawag nating technical analysis, risk money management, and psychology in trading. Ito yung pinaka-importante, okay, para maging successful in this industry. Okay? So, sino dito yung nasa bahay lang, kumikita, pa-trade-trade lang? Okay? Pa-type nga ng 1. Alright? So pa-type nga ng 1, yung gustong nasa bahay lang, yung pa-trade-trade lang, yung tamad pero kumikita. Di ba? Yung nakikita natin sa ads, ng dami ng screen, nagte-trade sila, di ba? Okay, so nung nag-start din ako sa trading guys, ang gamit ko lang is phone. Okay, nung kumikita na ako consistently, nakapagpundar tayo ng bahay, sasakyan, other business. Okay, so ganun. Maraming opportunity po. Okay, when it comes to trading. Okay. Pwede kang mag-start na i-trade yung sarili mong kapital or to become a funded trader. Okay, so maraming opportunity guys. Okay, kahit affiliate, ang dami. Okay, so ayun yung kinaganda, at least may mga coaches and mentor tayo na matagal na sa industry na tinuturo sa atin. Okay, so hindi na tayo mahihirapan. Okay, tama. So tamad pero kumikita. Totoo po yun. Okay, pero una nating gawin is pag-aralan muna yung trading. Alright, ayos ba? Okay, so sino dito yung mga newbie guys, okay? Please pa-type 1 nga if yung mga newbie and please type 2 if experienced trader na pero laging naglo-loss. Okay?
may mga losing trade, hindi alam kung ano yung gagawin. Alright, saan nga ba makakapag-start? Kasi ganyan yung ano eh. Okay, ganyan yung mga nagiging reason. Alright, ayun. So may 1, 2. Mostly mga newbie nandito. Okay. So kung if na-miss nyo yung mga basic tutorial natin, pwede nyo pong balikan sa YouTube channel ni Coach Lady po. Okay. Alright, so ayun, dami. And I hope sa mga next session natin, mas dumami pa po tayo, okay? So libre po ito guys, wala po tayong sinisingil na bayad. And of course, pasingit ko na rin po guys yung ating Telegram channel. Alright, yung Telegram channel po, dito makikita nyo po yung mga free learnings, mga PDF files na kinompile ko for almost 5 years na makakatulong din po sa inyong trading journey. Okay? So for consultation, ano ba? For consultation, gusto makakuha ng free full course, okay, and YouTube channel ko, nandito po lahat. Okay, so sa YouTube channel dito, hindi pa po tayo nakapag-upload dahil sobrang busy po natin. Pero dito ko i-upload po yung mga different strategies. Okay, indicators, SMC, ICT, Wyckoff, etc. Ang dami. Okay, and yung risk and money management natin tinatawag. Okay, so dito, i-email nyo lang po sa akin ang inyong i-PM nyo lang po ako, ibibigay ko po ito ng free sa inyo, okay? So wala po tayong sinisingil po dyan, okay? As long as makatulong dun sa inyong trading journey. Okay? And of course, yung trading journal and trading plan din po. Okay? So napaka-importante nito guys. Pero later on, explain ko sa inyo yan dahil mahaba yung magiging topic natin. Okay? For technical analysis. Okay, so umpisa na natin guys. Okay, and I hope na may mga ano kayo dyan, may ballpen kayo dyan. Alright, and notebook para ma-take note nyo po. Okay, ayos ba? Alright, so sa pag-umpisa sa trading, ang napaka-importante dyan is uh, yung ating skills, of course. Okay, so tayo as a trader, kung gusto mong maging trader, una mong pag-aaralan is yung tinatawag na technique or strategy sa pagtitrade. Kasi kung wala kang technique or strategy, hindi mo alam kung saan yung mga entry ng buy or sell position mo. So dalawa lang naman yung pinipindot dito, okay? Which is buy or sell. Kaya nga tayo literally na trader. Okay? Ibig sabihin, ine-expect natin kapag clinic natin yung buy, aakyat yung price na trade natin. So doon tayo kumikita. Take note guys, ang kinikita natin dito is dollar. Okay, hindi po peso. Alright? And of course, kung i-expectin naman natin na bababa yung presyo, ang pipindutin lang natin is sell. So buy and sell lang naman. Okay? Okay, so buy or sell naman as a trader. Okay? So, sa trading, marami. So, we have stock, crypto, and forex na pwede po nating i-trade. But right now, focus po tayo sa forex trading dahil bakit? Napakalaki ng trading volume dito. Okay? So, umpisa pa lang nung nagtitrade tayo sa forex, okay, sa forex na talaga tayo nakafocus, guys. Okay? So, pwede tayong sumabay sa 7 trillion volume a day. Okay? Pwede tayong tumapyas dyan. Okay? So maraming participants si Forex. At hindi basta-basta si Forex market. Okay? Dahil mostly ang mga participants dito is mga big banks, institution, hedge fund, okay, mga retail trader na gaya ko or gaya nyo. Okay? Yung mga nagtitrade na. Alright? So tayo yung participants dito guys. Okay? So daily 7 trillion ang market cap. Okay? So ang gagawin lang natin is compounding. Okay? Alright? Okay, so going back here. Okay, yung salamat sa mga nag-subscribe po sa atin. Alright. Okay, mamaya sasagutin natin yan later on. So, dito muna tayo sa technical analysis. Ang unang magiging topic natin is body candle or yung tinatawag nating candlestick pattern. Okay. So, coach, bakit hindi ka gumagamit ng indicator? Wala kang nakalagay dito. So, tayo guys is pure price action. Okay? Okay, so price action. Or ibig sabihin is naked chart. Naked chart strategy.
Okay? So, more on observation tayo sa behavior. Kasi nga, tayong trader, react and prediction. Kung ano yung nangyayari sa market right now, dun tayo, okay, dun tayo magre-react. Prediction and reaction ang nangyayari. Okay? So, more on the liquidity part. Okay? Para umikot ang market, kailangan may maliquidate. Okay? There's a win or losses. Okay? So tayo, we need to identify those liquidity para magka-profit tayo. Okay? Or kumita tayo. Okay? So wala kayong nakikita ditong mga indicator. Pero guys, pwede nyo pong gamitin ang indicator and price action at the same time. Pwede nyo po siyang pagsama-samahin. Okay? The more na mas marami tayong alam na strategy, ipagsasama-sama lang po natin yan. Okay? The more na may advantage tayo. And yung decision making natin sa pagbabuy or sell, marami po tayong confirmation. So let's say, ang strategy ko is, okay, ang strategy ko is support and resistance. Okay? So support and resistance, ang resistance natin is yung nasa taas, and yung support natin is nasa baba, which is S. Okay? And gumamit tayo ng indicator, which is si RSI. Okay? The 70 and 30, the overbought and oversold. So, ibig sabihin, positive tayo for the support and resistance, and positive din yung naging confluence natin sa RSI. Okay? So, ibig sabihin, kung dalawa yung confirmation natin na positive, ibig sabihin, mas effective yung magiging trading strategy natin. Okay? So, ganun siya. Pwede nating ipagsama yung indicator and price action. Okay? Naked chart. Okay? So, going back here sa ating body candlestick pattern. So, dito pa lang sa candlestick, malalaman na natin, ma-identify na natin sino nga ba yung mga buyer and seller. Okay? Most commonly na ginagamit ng mga manual trader to. Okay? Yung candlestick pattern. So if you can see here, if ang trade natin is yung mga major pairs like Euro USD, GBP USD, USD GPY, yung mga major pairs and minor pairs, pwede po nating i-trade. Okay? So kung makikita nyo sa candlestick pattern po natin, since ang topic natin is body candle or candlestick pattern, okay? So malalaman nyo, meron lang dalawang candle, right? Which is the bullish and bearish. Ibig sabihin, kapag bullish, okay, it's a green candle. Kapag bearish naman, it's red candle. So right now, sa current price ni Euro USD, okay, makikita nyo na may build up ng green candle. Okay? So ibig sabihin yan, okay, it's a buyer's control. Okay? So ibig sabihin, if buyer's control, maraming buyer. Okay? So ganyan siya. And if you can see here sa previews, na dire-diretsyong bumagsak yung candlestick, ibig sabihin, it's a seller control. So, dalawa po yung naglalaban dyan. Okay? So, mag-agree or disagree sila sa price na tinitrade. Okay? Sa market. So, ganun siya. So, makikita nyo pa lang sa pattern, ibig sabihin, continuous yung drop ng candlestick. Tama? Okay? Kung nakikita nyo. And then, suddenly, is biglang umakyat. So, another buyer. Okay? So, yung buying pressure. Okay? So, ibig sabihin, na-identify na natin dun sa candle, ang gagawin lang natin, anong gagawin natin? Are we going to buy or sell? Of course, magbabay tayo. Okay? Alright, so paano natin yan makikita, guys? Mas makikita po natin yan into higher time frame. So, ano yung mga higher time frame natin? We have a 1 hour, 2 hour, 3 hour, day 1 and week 1. Okay? So, alamin natin, identify natin kung anong klaseng trader tayo. Kasi mostly, okay, if scalper ka, hindi ka applicable for a higher time frame. Okay, sa lower time frame ka nagpo-focus. Okay, so later on, explain ko sa inyo yung mga types of trader para hindi po tayo malito. Okay, and kung saan tayo komportable mag-trade. Okay, so pwede to sa mga empleyado or sa mga gusto lang part-time ang trading or full-time na gaya ko. Okay? All right, so there's a buyer's control and the
seller. Okay? Sa candlestick pa lang makikita na po natin siya. Okay? And hindi lang nagfo-focus tayo sa current or live price. Okay? So ganito ang mapping. Okay? So dito, ito yung live price. Kung mapapansin nyo, it's a buyer control. Okay? Last week, okay, makikita nyo, it's a seller control. Right? Ang market, hindi po laging pababayan. Okay? May mga reversal po yan. So, may mga opportunity na doon tayo makapag-open ng trades or execute ng trades sa mga reversal. Okay? So, kung mapapansin nyo, grabing drop niya. Okay? Then, right now, may consolidation. Then, we are looking for a sweet reversal. Okay? Ang strategy dyan, guys, is makikita nyo, okay, down, okay, consolidation, and reversal. Okay? So, vice versa naman, galing sa taas, okay, consolidation, and drop. Okay? But right now, kung makikita nyo, drop and consolidation part. Then, kailangan niyang mag-break either the up or down. Okay? Dahil may mga build-up ng orders dito. Okay? Nandito nagre-rest yung liquidity. Okay? So, yun yung hihintayin lang natin, guys. Okay? Na ma-break yung range area natin. Kasi mostly ganyan yung nangyayari. Okay? Kapag price action ang pinag-aaralan natin, guys. Okay? So, alamin naman natin. Okay? Alright. Ito. Alamin natin yung may mga consolidation part. Okay? So, pansin nyo, bawat consolidation niya, nagbe-breakout. Right? Pansin nyo ba? Okay? Ito, right now. Di ba? Very obvious. Okay? Yung may mga consolidation part na binutas niya na. Okay? So, another here, example. Ayan. Kita nyo? Tapos yung sa top. Consolidation, consolidation. So, ang tawag dyan, guys, is base. Okay? Base. Another base. Okay? So, ang naging pattern, which is the institutional order flow natin na tinatawag. Okay? Yung institutional order flow, ganito siya, guys. Okay? So, institutional order flow, ganito siya, guys. Okay? Base, drop, base, drop. Okay? Alright. So, papakita ko sa inyo. Okay? So, base, drop, base, drop, base, drop, base. Okay? So, ganyan siya, guys. And then, reversal. Okay? So, ilang base yung ginawa niya? Tatlo, di ba? So, ibig sabihin dito, okay, sa EURUSD, if mapapansin nyo, bagsak siya, tapos isipin ng mga retail trader na, tara, magbabay tayo. Okay? And then, suddenly, ang ginawa ng market to liquidate those retail trader, okay, nag-drop siya. Right? Okay? So, kailangan lang natin malaman yung behavior. Okay? Yung mga very common na kung saan nilalagay yung mga stop loss, okay? Most commonly, saan yung mga orders, okay? Nandyan siya. Okay? Yan yung mostly na nililiquidate sa market. Okay? So, kung pansin nyo, dito, mag-buy tayo. Okay? Nag-multiple entry tayo. So, yun yung iwasan natin, guys, na mag-multiple entry tayo. Once na nagte-test tayo ng trades natin, if newbie tayo. Okay? So, ang gawin lang natin is at least entry, at least 1 to 2 entry lang. Okay? And reduce lot size ang gagawin natin. So, in case na hindi umayon sa atin ng market, okay, at least may stop loss tayo, may SL tayo, and still have opportunity na makabalik. Okay? Makabalik doon sa market. Okay? Ang goal natin,
ang goal natin as a trader is tumagal yung account natin, hindi pabilisan ng profit. Okay? Kasi the more na nagmamadali tayo, okay, the more na maglo-loss tayo. Okay? So, ganun siya, guys. Okay? Patagalan ng account. Alright? Hindi ibig sabihin na kung gusto mong kumita ng $100 ngayon is makukuha mo yon. Okay? Hindi po ganun. Alright? Kaya kailangan natin ng risk and money management. Alright? Ayos ba? Okay. So far gets naman po itong ating institutional order flow. So ganyan po siya. Ito naman yung institutional order flow natin, ito. Yan yung bearish. Okay, bearish institutional order flow. So paano naman coach yung bullish institutional order flow? So almost the same, vice versa. Okay, ang mangyayari lang, paakyat. Okay, base. Okay, another base. Impulsive, base. Then reversal. Ganyan po ang phases niyan. Okay, mostly ganyan po yung nangyayari sa market. Okay, so coach, pakita mo nga sa akin yung institutional order flow ng bearish and bullish. Okay, so papakita ko sa inyo guys. Alright. So kapag nagtitrade tayo guys, hindi lang tayo nakafocus dito. Okay, sa current price na trade natin or sa pairs na trade natin. Kailangan nating i-analyze din yung mga previews. Okay, so ayan, may mga highest peak, may mga nilagay tayo dyan. Okay, more on mapping and charting tayo. Okay, so kanina, yung sinabi ko, institutional order flow. So ganyan siya. So kung mapapansin nyo guys, bearish and bullish. And then, bearish. Okay, and another momentum here. Okay, so kung mapapansin nyo, may base, drop, base, drop. Okay, then umakyat. May mga base dyan, and then drop, another base. Okay, and then drop, up. Ganyan siya. Pansin nyo? And then reversal na. Okay, and then nag-create na naman ng another base. Up, base, up. Okay, and then base, up. Okay, and then nag-shift na naman siya. Pansin nyo yung behavior niya? Diba? So yun yung tinatawag nating institutional order flow. Okay. Okay, liquid. Alright. So, ganyan siya, guys. Okay, mamaya sagutin na lang natin yung question ng minsanan. Okay? So, yan yung institutional order flow. Okay? So, magagamit nyo rin po yan sa inyong manual trading. Okay? So, makikita nyo yan sa higher time frame, guys. Like the 1 hour for, ito, day 1, week 1. Okay? Yung market structure na nangyari. Okay? Okay. So ayan. So going back, okay, na-discuss natin yung institutional order flow. And right now yun, yung body candle. So papakita ko naman yung types of candle natin, okay? All right. Okay. So yung candlestick natin, guys. Okay, a candlestick is a type of price chart used in technical analysis. So ginagamit din natin 'tong mga manual trader. It displays the high and low and closing price of security period. Okay, so most commonly, okay, there's a two type. There's a line chart and candlestick chart. Okay, but most commonly, candlestick chart talaga yung ginagamit. Alright, and yung body, alright, candle body, okay, so tatlong klase yan. Okay, so may tinatawag tayong bullish candlestick. Yan yung makikita natin sa ating MT4, MT5 or trading view. Okay? And the bearish candlestick. Okay? Bakit napaka-importante na basahin yung candlestick? Okay? Kasi dito makikita natin yung mga buyers and seller. Okay? Ibig sabihin, kapag nakita natin yung bullish candle, ang price niyan, may tinatawag tayong OHL. Open, high, low, and close. Okay? Ibig sabihin, kapag bullish candle, ang price niya is nag-open dito. Okay? Sa baba. Alright? And then, naglo-close sa taas. Okay? And ito naman yung pinaka-highest price niya. High and low price niya. Okay?
So sa isang candlestick, up and down lang po yan until mag-close siya. Let's say sa 1 hour tayo, okay? Within 1 hour, mag-close yung candle na yon. Okay? May timer ba? Wala. Wala pong timer yan. Hindi natin ma-identify if mag-close na ba. Okay? And of course, same with the bearish candle, nag-open naman siya sa taas and naglo-close siya sa baba. Okay? So ibig sabihin, ito, yung mga buyer, pinupush nila yung price pataas, right? Okay? And same with bearish candle. So pinupush naman nila yung price pababa. Okay? So may one pa lang yan na candlestick and there's a 2-3 combination. Okay? So after this close, ma-close na yan. Okay? May another technique dyan. Okay? Let's say may sumunod na bullish candle. Okay? So ibig sabihin, higher time frame to guys ha. Okay? Sa higher time frame natin makikita. Another close ng candle and there's another bullish candle. Okay? Ibig sabihin, strong buyer. Okay? So at least dito, okay? Ayan, ulitin ko. Alright, so bullish candle and then ito yung tinatawag nating wick ng candle. Okay? Wick ng candle po yan. Okay? Or yung buntot ng candle. Ibig sabihin, kapag may sumunod na bullish candle dyan, strong buyer. Okay? Kapag strong buyer, at least half of the next candle, 50% of the next candle, pwede na po tayong mag-open ng ating buy position. Okay? And let's say may another here. May ano na naman. Okay? Kasi ganyan po yung magiging momentum niya. Alright. So dito coach, paano naman sa next? Possibly there's a reversal. Okay? So late na yung entry natin. Okay? So hintay natin mag-close. Okay? Mag-close yung second candle dito sa pinaka-weak niya. Okay? Laging tandaan, weak and at least 50% of the body of the next candle. Pwede na tayong makapag-open ng trades or buy position natin. And then, vice versa with bearish. Okay? So, ayan. Ganyan. And then, titignan nyo lang yung 50%. Yung sa weak and 50% of the next body of candle. Ayos ba? Okay? So, hanapin naman natin yan. Okay? So, balik naman tayo dito. So, kailangan nating ma-validate yan. Okay? So, kailangan nating ma-validate yan. Okay? So, ito guys, papansin nyo. Ito. Diba? At least 50%. Okay? 50%. Okay? So, kung mapapansin nyo, ito, tuloy-tuloy siyang continuous siyang umakyat because of buying pressure. Okay? Candlestick pa lang, strategy na, di ba? Okay? So, ganun siya. And vice versa, with bearish candlestick. Kita nyo? At least 50%. And then, continuous siya nag-drop. So, ibig sabihin, kung dyan ka nag-sell, hold ka ng trade mo, sabi mo, point something yung ano mo, point 10, sabi mo dyan, point something. Okay? So, ilan na rin yung possibly profit mo? Depende din sa pips. Okay? So, since swing high, reduce lot size lang tayo. Okay? And at least mga average target pips natin, mga 100 pips, ganyan. 150 pips. Okay? Kapag day trader tayo or swing trader tayo. Okay? So, ganyan siya. So, kailangan lang natin ng patience kapag swing trader tayo. Okay? Kaya nating ma-holds yung mga winning and losing trades natin. So, ganun po yung mga swing trader or a day trader. Okay? Alright. Okay. So, alright. So, going back here. Alright. Ayan. Okay. So, gets naman po so far itong candlestick pattern po natin. Okay. So, makikita nyo. Okay. Yung behavior niya pa lang. Okay. Sa mga candlestick. Ibig sabihin ito, multiple candle or green candle.
and multiple red candle. Okay? Ibig sabihin, sasabayan lang po natin. Okay? Hindi po tayo magka-counter trend. Alright? Okay. So going back here sa ating candle of body, sa doji naman, yan po yung tinatawag na neutral candle. Okay? So bull and bear, so yung bull candle, okay, yung itsura niya is pataas. Okay, yung toro, 'di ba? Yung sungay niya pasuwag. Okay, kaya siya tinawag na bull candle. Ibig sabihin, there's a lot of buyer or seller. So sa bear naman, yung claw niya, okay, pababa. Kaya siya tinawag na bear or bull. Okay? Kaya nga may tinatawag tayong bull bull market and bear market. Okay? Ayan. Alright. So ayan. Nawawala yung mic natin, sorry. Alright. Ayan. Okay. So, bull and bear, okay? Kung mapapansin nyo, yung price is nag-open sa baba and then nag-close sa taas. Alright? Vice versa. And lagi po natin tatandaan, yan po yung wick or buntot ng candle. Okay? So, OHLC, open, high, low, and close. Ganyan po siya, yung itsura niya. So, red or green candle lang naman yan. Okay? So, there's a types of candlestick. Kung makikita nyo, no need to memorize na. Makikita pa rin po natin yan sa ating chart. Okay? The big white, the big black. Okay? The big green candle yan. Sorry. Okay? The big red candle. Okay? The big red or big green. Okay? And doji, yung dragonfly. Okay? Gravestone, hanging man, hammer. Ayan po siya, spinning top. So, bawat candle may mga kanya-kanya po silang pangalan. Okay? Okay, so yung magiging candlestick pattern naman po natin guys, yung tinuro ko sa inyo kanina which is the 50%. So marami pa. Okay? So kung makikita nyo dito, may kanya-kanya po silang pangalan but most commonly yung ginagamit is yung tinatawag nating engulfing. Okay, engulfing pattern. Okay, sa candlestick pattern po natin yan. Alright, so later papakita ko sa inyo yung engulfing natin. Okay? And ito, may kanya-kanya po silang pangalan, dragonfly, spinning top. Okay? Ayan po siya. And kapag neutral candle naman, there's a low volume kapag ganyan eh. Low volume po yan eh. Alright? So, walang agreement, okay? Hindi nag-agree or disagree yung mga sellers and buyers in the market. Okay? That's why it's neutral. Okay, so yung close position naman natin, so marami. Kapag ang candle is nag-close pataas, okay, may tinatawag tayong high close. Okay, yung mid close naman, yung body niya is nasa middle. Okay, and low close naman kapag nasa baba. Alright, so ganyan po mag-close yung mga candlestick po natin. Alright. Okay, so hanapin naman natin sa ating chart yan. Okay. So baka may magtanong, Coach, bakit sa trading view ka, hindi dun sa MT4? So sa trading view, dito po yung mapping natin or technical analysis natin and yung execution natin is doon sa ating mga MT4 or MT5 kapag nagmamanual po tayo. Okay? So ganun po siya. Alright? Okay. Ayan, so tignan naman natin yung unang-una is yung high close. Okay, so ito sabi niya high close ng bullish candle, right? Okay, so tignan natin yung mga high close dito. Okay, yung mga high close natin, alright, saan yung mga high close natin dito? Ito, mga high close yan. Okay, ito, high close. Okay, medyo maliit lang. Okay, yung body niya is backyard, nire-reject. Okay, yan yung mga high close. Okay, na candle. Yung mga mid close naman is yung almost sa middle yung body nila. Okay. Alright. So ayan. Okay. Mid close and high close lang naman. So dalawang klase. Alright? And next is so sa candlestick pattern natin, we have the bearish candlestick pattern.
one candlestick pattern if isa pa lang yung candlestick. Two candlestick pattern if may combination na po siya. And next is yung three candlestick pattern. So mas maganda if three candlestick pattern combination. Okay? So yung tinatawag nating bearish engulfing. Okay? So ito yung mga most effective when it comes to candlestick. Okay? Ibig sabihin kapag bearish, okay, ang price dapat is babagsak. Okay? So nag-create siya dito ng green candle or bullish candle and then suddenly drop. Okay? Ganyan po yung mostly na nangyari. Okay? So attract ng buyer, nag-attract sila ng buyer. Okay? And then liquidate, bababa. Okay? And ito naman yung tinatag nating three candlestick pattern which is the rejection. Okay? So makikita po natin yan. Okay? Alright. So ibig sabihin kapag may weak, multiple price rejection yung nangyari or the rejected price. Okay? So yung candlestick lang naman yung nababago dyan pero yung price hindi po. Okay? Kaya nga ginagamitan natin siya ng candlestick pattern din at the same time. Okay? Alright. So, ayan, hanapin natin muna. Unang-una is yung bearish or bullish engulfing. Okay? So, yung bearish engulfing natin. Okay, ito naman yung bullish engulfing natin. Pansin nyo, guys, may maliit na may maliit na red candle and then continuous siyang sunod-sunod na green candle. Okay? So, magiging key point natin dito, okay, is yung red candle muna. Okay? Or bearish candle. Then, continuous siyang umakyat. Pansin nyo, continuous siyang umakyat. So, yan yung engulfing. Bullish engulfing. Okay? Gets po ba? Ayan. Bullish engulfing. So, paano naman, coach, yung bearish engulfing natin? Okay, so ang magiging rules niya is dapat green candle naman ang mauna. Okay, hanapin natin dito. Ito, evening star to eh. Evening star. Okay, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung ganyan siya, di ba? Then, continue na siya na nag-drop. Kasi nga, may price rejection. Okay, so pansin nyo yung weak niya. Tapos suddenly, bumagsak. Okay, so kita na natin kagad yung pattern niya using the evening star pattern and bullish engulfing. So yung bearish, hanapin naman natin yung bearish dito. Ito. Ito. Okay. So ito guys, bearish engulfing naman. Okay. Ang rules natin dapat isang bullish and then isang sunod-sunod na red candle. Okay. Okay. Alright. So, pwede nyo pong magamit yan. Okay. So, right now, ito guys. Okay. Okay. So, gagamitin na natin sa live price ngayon yung technique nating candlestick pattern. Okay. So, I hope mano natin. So, right now, currently, kung pansin nyo, continuous siyang bumabagsak. And right now, ano yung magiging confirmation natin para maging buyer's control? At least, itong week niya, mag-create siya ng large candle para sa buying pressure or buyer's control na. Okay? 1 hour time frame yung ginamit natin guys ha. Make sure na nasa higher time frame tayo kapag gagamitin natin to. Okay? So pansin nyo, undecided pa siya, di ba? Undecided pa siyang umangat or bumagsak pa. Okay? So once na nag-create na yan, tapos na ano niya na yung previous week nito, ng candle na yan, 50%, okay, of the body of this candle, or ano niya na, ang tawag doon, I mean yung nalagpasan niya na tong week, okay, and then nag-create na siya. So we have opportunity to buy or sell. Of course, buy. Okay, para kumita tayo. Okay, so magbabuy tayo. Okay, so ganito. So maglo-long position tayo since nagda-drop pa naman siya dito. Ayan.
buy. Tapos yung SL natin, at least 50% or half. 50% or half. Okay? Half din yung SL natin ng candlestick. Okay? This big candlestick, 50%. Doon tayo maglalagay ng tamang SL natin or stop loss natin. So napaka-importante maglagay ng stop loss, guys. Okay? Alright? Para in case na bumulusok, at least safe yung account natin. Nag-close na. Okay? Kung mapapansin nyo, guys, mas malaki yung reward natin compare sa i-release natin. Okay? So kung mas malaki yung SL natin, ibig sabihin is ang main goal natin is mag-loss. All right? Okay? And ayan siya, guys. All right? Okay, so I hope may natutunan po kayo dun sa ating candlestick uh, pattern. Okay? Marami kayong magagamit po diyan. All right? So undecided pa naman right now currently, di ba? Okay. Ang rules dapat maswep niya. Okay? Ayan. So, alisin natin yung ating position dyan. Or ilagay natin. So, let's say may mga pending order tayo. Ilagay natin dito buy stop. Okay? So, sino na alam yung gumamit ng mga pending orders? Yung mga buy stop, sell limit. Okay? So, explain natin yan sa mga next session natin. Okay? Kasi may strategy din yon. Alright? Okay. So candlestick pattern, 3 candlestick pattern, mas malakas if sunod-sunod na candlestick. Okay? Ganun lang siya, vice versa. Alright? Next is candlestick pattern. Okay. So ito, yung continuous yung candle. Okay? Nagpo-form din siya ng low. Okay? So sabi niya dyan, okay, bullish candle to guys ha, green candle. Okay? So, sabi niya, nag-create siya ng low, high, low, and high. Ibig sabihin, yung trend niya is up. Right? So kung mapapansin nyo dito, sa candlestick pattern pa lang naman, di ba? Di ba, na-swept niya yung previous high nung week ng candle. Tapos continue siyang umakyat. So ibig sabihin, tama tayo, di ba? Na there's a buyer's control or pattern on that candle. Okay, same with bearish. Okay, at least 50%. Okay, so lagay na tayo ng sell position natin dyan. Okay. Okay, so yung magiging confirmation po natin, lagi sa confirmation po natin is kailangan nating maghintay. Okay? Ang labanan nga is patience and timing. Okay? Hindi ibig sabihin dito wala pa yung next candle is nag-entry na tayo. Okay? Naglagay na tayo ng entry position natin. Okay? Hindi po ganun. Alright? Kailangan lagi may confirmation po tayo. Okay? Alright. So, ayan siya, up bar and down bar. Immediate trend up, sabi niya na nga. Immediate trend down. Kapag continuous yung red candlestick or green candlestick in buyer control and seller control. Okay? And may tinatawag naman tayong inside bar and outside bar. So ito yung tinatawag natin kanina na engulfing. Yung mga engulfing natin, guys. Okay? So kahit yung dalawa, pwede na itong dalawang ano na yan, engulfing and the buyer's control candlestick. Okay? Pwede po natin magamit yan. Okay? So ginagamit ko din po yan kapag nagtitrade po tayo. Okay? And of course, to pass the funded account or multiple account. Okay? So simpleng strategy lang pero effective. Ano yung nagkakaiba? Okay? Ano yung pinagkaiba niya? Okay? Of course, wala tayo sa timing. Wala tayo sa patience. Yun yung pinagkaiba ng mga professional trader into newbie or even experienced trader na lagi pa rin naglo-loss sa market. Okay? Even the support and resistance strategy, effective yon kapag sinamahan mo ng patience and timing. Okay? And of course, confirmation. Siyempre, kailangan natin ng confirmation kapag magti-trade tayo. Okay? Hindi yung basta-basta pumapasok tayo. Okay? So, alamin din natin yan sa Forex session natin. Forex behavior session. Okay? Okay, so bull candlestick pattern, there's a level of bullishness. Okay?
the buying pressures, okay, and the selling pressure. Okay? The most bullish candle, okay, yung malaking candle siya. Okay? Dapat may wick to, may buntot. Okay? And the second most bullish, the normal bullish. Yung most bullish, yun yung mga malalaking candle na nakikita natin. Okay? The second most bullish, ibig sabihin, there's a lot of buyer na pinupush talaga yung price pataas. Okay? And the normal bullish, yung malit lang na candle. Okay? Yung standard bullish. And neutral, okay, which is yung X, ganyan yung neutral. And less bullish naman. Okay? And for best bullish candlestick pattern, okay, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina is yung engulfing in mostly na ginagamit. Okay? Bearish or bullish engulfing. Kasi nga, attract ng seller, okay, nag-attract ng seller, okay, and then, suddenly, paakyat, may mga next candle na dyan. Okay? So, may nakita tayo ngayon na pattern. Pansin nyo guys, eto, nag-attract sila ng seller. Di ba? And then suddenly umakyat. Pansin nyo? Okay. So ganun. Okay, there's a market maker na tinatawag. So yung may mga large institutional fund na kayang i-manipulate yung price on any price direction. So kaya nga kailangan nating alamin yung liquidity or we will become a liquidity in the market. Okay, so undecided pa ngayon. Okay? Pero pansin nyo, drop up, drop up, drop up siya. Okay? Alright. Okay, next is the bearish candlestick pattern naman. Okay, kanina kung may bullish, may bearish naman. So bearish single candle pattern. Okay, yung hanging man, shooting star. Okay, ito, yung may mga multiple rejection. Ibig sabihin, the price went down or go down. Okay, kapag may mga ganyang rejection. So coach, pakita mo nga sa akin yung mga yon. Alright. So pansin nyo guys, multiple weak rejection or yung buntot ng candle. Ganyan siya. Oh. Ang daming wick na mahaba. Pansin nyo, and then drop. Ito rin. Then umakyat. Right? Strategy na. Another strategy na naman na natutunan natin. So, i-apply na naman natin. Okay? And then here, ayun o, madali siyang hanapin. Okay? Week. Another week. Okay, another week here. Ibig sabihin, kapag dito ako nag-buy, nag-profit na ako. 'Di ba? Okay. So, ganito. Okay. So, ibig sabihin, kung dito ako nag-buy, dito pa lang, sa week. Tapos, realistic target profit ko, 1:2. Okay, nag-profit na tayo. Right? Okay? So, ganun siya guys. Hanapin lang natin yung candlestick formation niya or patterns niya. Ayan. Okay? Yung mga multiple week. Okay? Ito invalid. Invalid siya oh. Dahil tingnan nyo nag-range siya. Nag-box tapos suddenly. Ayan. Okay? Ayan. Continue siyang umakyat. Alright? Okay. Ayun. Daming strategy na no, magagamit na natin. Okay, so next is the 4 best bearish. Okay, yung engulfing, ito pala, engulfing. So, morning doji yung ano. Okay, no need to memorize na yan. Basta importante makita natin yung mga continuous candlestick. And of course, the engulfing. Okay, itong mga continuous, yan yung mga continuous candlestick. And of course, the engulfing. Okay. And huwag kalimutan, yung wick sa candle. Alright. So nakita na natin yung wick. Anong gagawin natin? Mag-sell tayo. Okay? Ayos ba? Ayun. Okay. So, I hope na-gets yung mga candlestick pattern natin dito and if
If hindi nyo pa rin maintindihan, ulit-ulitin lang natin, okay, na panoorin. Alright? So, sa ating YouTube channel. Okay? And next is, tapos na tayo. Medyo ang haba ng topic natin doon. Okay? So, sa body candle pa lang, di ba? So, next is yung tinatawag naman nating swing and low. Okay? Yung mga swing and low. Alright? Sa swing and low, guys, okay, identify natin po yan. Okay? Let's say magti-trade ako for today. Okay? Ang una kong hanapin, of course, is yung mga swing high and low sa market. Okay? As a swing trader, kaya nga swing trader kasi sa mga swing high and low tayo nagti-trade. So, ibig sabihin, the swing high, okay, low, high, low, high, and low. Di ba? Kita na natin kagad. Tapos, titignan natin yung pattern niya. Ganyan lang, di ba? Umakyat. Okay? Next. Anong next? Di ba? Kita na natin yung momentum niya. Tapos, maglagay tayo ng support. Okay? So, ibig sabihin, dito pala sa support, okay, ano tayo, itabi natin yung support natin dito. Okay? Okay? Yung support natin, ibig sabihin, nire-respect niya yung support natin. Okay? Sa mga level ng support, okay, may opportunity tayo. Anong gagawin natin dito? If nakita natin yung support, magbabay ba tayo or mag-short? Okay, ano yung magiging decision natin? Okay, yun yung pinaka-importante kapag nagtitrade tayo. Dapat may mga question tayo. Inaalam natin yung market condition. Okay? Magbabay ba ako or magsisell ba ako? Kasi dalawa lang naman yung pipindutin ko eh. Di ba? So of course, kapag nasa support, ang gagawin natin is magbabay tayo. Tignan nyo. And yung SL lagi, kapag sa support is above ng support. Okay? Huwag yung masyadong tight SL. Okay? Kailangan nating mag-adjust. Kita nyo? Di ba? Tapos, dito na naman, nag-buy na naman ako. Kasi kita ko nga, nire-respect niya yung support na ginawa natin eh. Okay? So, dito pa, magbabay na naman tayo. Okay? So, ilan yung winning trades natin? Kung support pa lang yung ginamit natin. 3 na, kagad, di ba? So, let's say dito, ang lot size ko is point something, nag-profit ako ng ilan? Sabihin natin $50. Okay? Another $50. Okay? Then another $50. Okay? So, nagkaroon na tayo ng $150. Kung malit yung capital mo trade. Okay? More on compounding ka lang. Ibig sabihin, ang magiging target natin, ang magiging goal natin is long term, guys. Hindi ibig sabihin kapag pumasok tayong trader is magiging mayaman na tayo kagad. Okay? Hindi po ganon. Okay? Dapat makakuha akong $300 this day. So, possible. Pwede naman yun. Pero yun yung tinatawag nating high risk. Okay? Sa trading, ang labanan dito is high risk and high reward lang. Okay? Alright. So, pansin nyo, di ba? Nirespect niya. Kahit yung simpleng technique ko lang. Ang pinagkaiba lang ng mga magagaling na trader is kailangan nilang mag-timing. Okay? Okay, if ang support or resistance yung gagamitin ko, kailangan ko lang nahintayin. Okay? Mag-react dun sa support ko para makuha ko tong 3 consecutive wins na to. Okay? Gets ba? Ayos ba? Okay. Ayos na ayos. Gising pa ba? Alright? Ayan. Gising pa ba tayo? Maraming natutunan? Okay? Please type po naman if marami kayo natutunan or pwede nyo magamit sa trading strategy nyo. Okay. Ayun. So, ayun. Active na active sila. Okay. Ayun. Inalis na natin yung support and resistance. Di ba? And then, pansin nyo guys. Di ba? Inalis na natin. Nandito tayo sa support and resistance. Ang magiging confirmation natin ulit kanina yung sa candlestick pattern, ipagsasama lang po natin siya. Ano yung naging confirmation niya? 'Di ba? Yung multiple week rejection dito sa support. Okay? 'Di ba? Ayan, 1, 2. Kasi nga diyan siya nagre-react na level. Nagba-bounce lang siya, guys.
bumabalik-balik lang siya. Okay, pansin nyo, bumabalik, tumatalbog. Okay, ito hindi umabot, pero may wick siya. Okay. Di ba? Okay. Alright. So, ganun lang siya, tumatalbog. So, same with, di ba, yung support. Yung support, laging nasa baba, guys. Okay, yung resistance, laging nasa taas. Lagi po natin tatandaan yan. Lahat ng key level, dun po siya nagbabounce. So, alamin naman natin tong, ano natin, syempre, may support tayo, dapat mayroon din tayong resistance. Okay? Pansin nyo, guys, di ba, may multiple rejection din siya. Ayan, ito nga, nag-fake out lang siya. Binutas niya, pero bumalik pa rin siya. Okay? And another year. Okay? So, ibig sabihin, dito sa resistance din natin, nagbabounce din siya. Okay? So, ang gagawin natin, once na nasa resistance tayo, anong gagawin natin? Mag-sell lang tayo ng mag-sell. Okay? Okay, mag-sell lang tayo ng mag-sell. Okay? So, ilang bounces na yon? 'Di ba kanina dito, 3 entry na, 3 entry winning trades natin gamit lang yung support and resistance. Okay? And then kung ginamit na naman natin ito sa support natin, 3 yung winning trade natin. Okay? If pagbabasahan natin siya. Okay? And then sa resistance naman, nakita na natin. So let's say hindi tayo mag-entry dito. Dito tayo mag-entry na sa dulo. Okay? Ibig sabihin kapag nag-sell tayo dito, tapos right nung nag-sell na naman tayo dito, so may 5 wins na tayo using the support and resistance. Okay? So more on calculation tayo guys. Dapat kino-compute natin kung ilan ba yung losing trades ko, ilan ba yung winning trades ko, and ilalagay natin siya sa ating trading journal. Okay? So kasama yan dito sa ibibigay ko rin na trading journal. Ito. Okay? So sa trading journal, lalagay nyo lang yung date, ano yung mga currency gagamitin nyo. Automatic na yan. And makikita nyo dito, ilalagay nyo win or loss. Okay, kung ilan ba yung na-loss mo, ilan ba yung profit mo, ganyan. Saan ka maglalagay ng stop loss, yung price po, guys yung price, okay. Yung price po, alisin ko yan. Okay, entry price kung saan kayo nag-position. Makikita nyo dun sa history ng inyong MT4 kung saan yung execution nyo. And yung risk and reward automatic na yan, basta na-fill out nyo siya lahat. Okay, isa-isay natin. Okay, so parang nag-accounting lang din tayo kasi nga ang trading is a business. The more na pinapahalagan natin, binibigyan natin ng pansin, okay, the more na na magiging in the future, okay, na magiging successful tayo dito sa industry na to. Okay? So forex is a business. Okay? So kung gusto natin maging successful. Alright? So dito, loss, automatic na yan. Mako-compute na yan, guys. Balance, lalagay nyo lang dyan kung ilan yung balance na gusto nyo i-trade. So let's say, coach, paano yan? May 200 lang ako. Pwede naman na yan, 200. Okay, then lagay mo lang dito. Okay? And make sure na huwag kang multiple entry Okay, at least 1 to 2 entry. Okay, yun yung rules lagi. And sa mga student ko rin, tinuturo ko 1 to 2 entry. Okay? And next is yung signal, kung ano yung ginamit mo. Okay? Ano yung ginamit mong strategy. So, lalagay mo lang dito extra. If candlestick pattern, lagay mo lang dito. Okay? If wala, dun sa nabanggit na strategy, lagay mo lang extra. And of course, if losing trade yon, lagay mo dito, saan ka nagkamali? Ganun yung, ganun. Ganun yung good trait ng mga magagaling na trader. Okay? Nire-review nila every time na losing trade sila, kung saan sila nagkakamali. Okay? Para in the next trade, okay, meron tayong learnings. Okay? May learnings na ni-apply natin. Yes, yung trading journal and trading plan po natin is free po yan. Okay? Sa mga nakaten for today, and you can PM din si Ma'am Lady or ako na lang siguro para hindi medyo okay? Dun sa trading plan and journal. Okay? Para magamit ni din. Okay. Alright. So far gets naman tong ating candlestick. Okay. The swing high and low, guys. Okay. You swing high and low, in-apply din natin yung okay, the support and resistance. Ayan. Okay, ang tawag dyan, trendline channel. Kasi dito sa trendline channel, nandyan lang siya.
Okay? Nandyan lang siya. Nire-respect niya pa rin to. Okay? Yung mga level na yan. Respected niya pa rin. Okay? Alright. And next is ang dami pa. Okay? Marami pa. Alright, so Forex session. Okay? So next guys, yung Forex session natin. Alright, ito yung mostly na mga questions din sa atin. Okay? Kasi ang nangyayari, coach, saan ba tayo papasok na session? Okay, ano ba yung mga advisable na session na pwede kong pag-entryhan? Okay? Kasi mostly, mga newbie or even experienced trader, lahat na ng session pinapasukan nila. Okay? Scalping doon sa Asian, okay? Kasi ang behavior ng Asian range lang, low volume. Okay? Low volume lang sa Asian. And then pagdating ng London, diyan na pumapasok yung liquidity. May tinatawag na manipulation na. And then pagdating ng New York, mas lalong umakyat or bumaba yung price. Okay? Okay, so London, dito high sabi na muna natin. High London. Okay? Ang gagawin natin, okay, if scalper ka, okay, yung scalper hit and run strategy lang yan, nagfo-focus sa lower time frame or LTF. Okay? Ito yung mga LTF natin guys, oh. 45 until 1 minute. Okay? Yan yung mga diyan nagfo-focus yung mga scalper kapag Asian. Okay? Kasi nag-recreate lang siya ng highs and lows diyan. Okay, pagdating ng London, biglang angat ng mga candle. Okay? Biglang angat ng mga candle diyan, guys. Okay? And then New York may reversal. Alright? Sa New York may reversal na tinatawag. Okay, ibig sabihin um binu ang rules lagi guys, 'di ba? Yung nabanggit ko kanina. Okay? Bawat consolidation, okay, bawat consolidation binabasag niya po 'yan. Okay? Binabasag niya po yung box natin either up or down. Okay? So ganyan po yung nagiging behavior niya. Okay? Every session of the day. Okay? 5 days a week. Alright? So ganito yung technique niyan guys. Okay? So na-explain na natin nung nakaraan. Okay? But going back here, make sure if you are scalper, lower time frame, Asian session. Okay? If you are swing or day trader, okay? Swing trader or day trader, ibig sabihin ng day trader is nag-trade ka ngayon, kininos mo rin yung trade mo. Okay? Ngayong araw din. Okay? Kapag swing trader ka, nag-hold ka ng at least 1 to 2 or 3 days. Okay? Ng trades mo. Okay? Ganun yung pinagkaiba ng swing and day trader. Okay? Yung scalper, nag-trade siya ngayong araw din and then close din. Okay? Pero scalper sila. Sa lower time frame sila nagpo-focus. Okay? So, explain ko naman yung sa 3 major session na behavior. Okay? So, ito, na-explain natin to last time which is the AMD. Okay? AMD stands for accumulation. Okay? Asian session. So, let's say Asian session. Asian, London, and New York. Okay? May kanya-kanya pong behavior po yan. Sa Asian, nagre-range lang po siya dahil low volume. Okay? Best for scalper. Okay? Sa London naman, manipulation na tinatawag. Manipulation. Ibig sabihin, nag-attract sila ng buyer or seller. Okay? May manipulation na nangyayari dyan. Okay? Sa London, nandyan yung high volume na. Diyan na pumapasok yung high volume of trades. And then sa New York. Okay? Ibig sabihin, nag-attract sila ng buyer and seller. Okay? And then, may tinatawag tayong reversal to liquidate those seller and buyer pagdating ng London. Okay? Okay, gets ba? May natutunan ba tayo doon sa EMD natin? Okay. Alright. So, ayun siya, AMD. Okay, accumulation, manipulation, distribution. Okay, that true movement. So, titingnan mo naman natin kung totoo 'yon. Okay? Kung totoo ba siya. Okay? Para
Okay, so gagamitin natin is si Lux Algo Indicator. Okay, so free lang naman to sa TradingView. Okay, so hanapin nyo lang, ayan siya. Ayan, pangalan niya. Ito, FX and Asian Session Range. And make sure naka UTC -4. Okay, New York. Yung time zone ng TradingView nyo po. Okay? Ayos. Okay, so free po yan indicator. Alright? Okay, so 1 hour time frame. Okay, kita nyo po ba? Okay, so i-apply naman natin ulit. I-apply natin for confirmation yung AMD. Okay? Okay. So dito, nung Monday. Okay, kahapon. So i-analyze naman natin yung kahapon, Monday. Ayan yung time niya. So sabi niya, Asian session, nag-range dahil low volume. Okay. So best for scalper. And then pagdating ng London, pansin nyo, bigla siyang bumagsak. Okay. Cross session na siya ng New York, umakyat. Okay. So ganito yung nangyari. Range, drop, and reverse. Gets ba? Okay. Okay, so analyze pa tayo. Nung last week, Thursday, Asian, range, okay, London, drop, okay. Kung mapapansin nyo, hindi siya nag-reverse. Okay, may mga ganyang scenario po guys. Okay, continuous siya. Okay, because of the selling pressure. Okay, so dito naman, range, up, and down. Okay. Okay, so ganyan siya. Up and down lang siya. Depende sa session. Okay, so ito, nung Thursday yan nangyari. Yan yung tatlong session. 3 major session. So, ibig sabihin, alam na natin kagad yung bawat behavior nila. Okay, everyday na nangyayari. Okay, so ibig sabihin, ito naman, Asian. Ito naman, Asian. Ngayong araw lang. Ito, Asian. Tapos pagdating, okay, pagdating ng London, up and down siya, up. Tapos right now, okay, New York, umakyat. Okay? Kita niyo po ba yung pattern niya? Yung may mga consolidation, binibreak niya lagi. Okay. So, ayan, ayos. Alright? So, ganyan po yung behavior niya. And para ma-identify natin yung oras, kung anong oras ba tayo magti-trade, so, ang gagawin lang natin, okay, so, ito yung tinatawag nating Forex Time Converter. Okay, kung nasa ibang bansa ka, OFW ka, nanonood ng ating ito, session. Okay, so pwede mo gamitin to. Okay, so ito yung tinatawag nating Forex Market Time Converter. So ito rin po yung pwede nyo pong magamit. Okay, so kung makikita nyo dito, ano yung mga open na session. So tatlo lang yung major session natin, araw-araw na umiikot. Okay, so part of the London, this one. Okay, New York session, Asian session. Okay, so ibig sabihin close yung Asia. Ang open ngayon si London and New York. So may tinatawag tayong overlap. Okay, kung mapapansin nyo, nag-meet na yung New York session. Kasi nag-start yung New York session kanina, alas 8. Okay, and then matatapos naman yung London. Tama? Pansin nyo? Ibig sabihin, best time to trade and yung high volume of trade is nasa 8 and 11 p.m. ng Asia Manila or Philippine time. Okay? Alright? So, nandyan yung real movement ng 8 to 11 p.m. And mostly, dyan nangyayari yung mga big events or news natin. Okay? Gets ba? Alright? So, kung OFW ka or nasa ibang bansa ka, okay, kahit sang lugar tayo, pwede tayo makapag-trade. Okay?
So, hanapin mo lang dito kung anong time zone mo. Okay? Kung nasa US ka, Asia ka, Riyadh, okay, mga OFW natin. Okay, so pwede mo ito magamit para makita mo kung anong session yung mag-open. Okay? Sa time zone mo. Alright? So, best time to trade, London or New York session. Okay? Kapag scalping lang, ginagawa mo, hit and run strategy lang, nag-hit and run ka lang, basta may profit, sa Asian session ka. Okay? Okay. And next is, ayun, ang dami pa natin, no? Tapos na natin yung body candle, swing high and low. I-apply lang natin to guys, okay? Kapag may natutunan kang bagong strategy, gawin mo lang, i-apply mo lang siya ng i-apply para marami kang positive confluence. Okay? Hindi ibig sabihin, if hindi nag-work sa yung strategy, lilipat ka na naman. Sayang yung time and effort. And of course, baka nagla-live trade ka pa yung real money mo. Okay? And next, to. Tapos na itong forex session natin. Yung tinatawag naman nating supply and demand zone. Okay? Supply and demand zone. Alright? So, sa supply and demand zone natin, okay? So, alisin natin yan. Yung forex behavior natin. Okay? So, nawala na, di ba? So, pwede nyo pong magamit yan. Okay? So, ang supply and demand strategy natin, okay, when it comes to technical analysis, okay, dito, mabilis lang natin siya i-identify kapag may mga impulsive movement. Okay? So, ang gagawin nyo lang, okay, hanapin nyo lang yung may mga impulsive. Okay? Yung may mga impulsive candle. Okay? Yung continuous yung candle niya. Okay? So, paano mag-plot ng tamang demand or supply strategy? Of course, yung may mga consolidation. Okay? Ito, pansin nyo, may consolidation siya, right? So, ibig sabihin, yan yung demand area natin. Okay? Area natin. So, ang demand, laging nasa baba or base. Okay? So, kung pansin nyo, may multiple reactions sa doon sa demand natin. Okay? And then, umangat. And then, we have another demand here. Okay? If ang market is bullish, okay? Ganyan siya, guys. Ganito. Parang institutional order flow din siya. Okay? Demand. Okay? Up. Impulsive candle. Up. Up. Okay? So, demand zone. Yan yung demand. Yan yung demand ulit. Okay? So, ganyan lang siya. Okay? Kapag supply zone naman, okay, demand area or demand zone. Lagay natin dyan. Okay? Sa supply zone naman, vice versa. Okay? Supply. Ang rules dyan, para ma-identify, dapat may consolidation siya and may consolidation siya ito. May consolidation siya sa area na yan. And then, impulsive candle. Ibig sabihin, yung continuous yung candlestick. Okay? Yun yung magiging demand area po natin. Okay? So, pwede nyo rin po siyang may apply. So, hanapin pa natin yung demand area natin. Ito. Okay? So, we have another demand here. Okay? So, kita nyo guys, demand, umakyat lang siya ng umakyat. And another, supply. Ito naman, yung supply zone natin. Okay? Alright. So, gets nyo guys? Okay? Yung supply zone natin. Pwede rin yung supply zone natin is maging order block. Okay? So, dalawang klase. Basta may consolidation siya. Ang pinagkaiba naman ng order block, okay? Ang pinagkaiba niya, yung price is biniblock niya pataas or pababa. Okay? So, yung supply zone natin, pwede siya maging order block. Kasi nga, kapag nag-double tap silang dalawa. Okay? Ito. Okay? Kapag na-reject, okay, one candlestick dito yung confirmation natin na rejected point, yan yung valid order block po natin, guys. Okay? Yung supply zone natin or demand zone natin, pwedeng maging mga order block po yan. So, yun yung topic din natin na i-discuss next, which is the order block. Okay? Gets?
Kumansin nyo, di ba, dito sa demand area natin. Okay, ayun, overload na daw yung iba. Okay, overload na, di ba? So, ang dami. Okay, alright. So, ayan, the demand zone, the supply zone. Okay, another here, impulsive, di ba? Pansin nyo? Ibig sabihin, demand. Okay, lipat naman natin yung demand dito. Dito na lang. Okay, demand zone natin. Hanggang packet siya ng packet. Okay, yung kanina, yung base, markup, markdown, base, markup, markdown. Okay, and then another here, demand zone. Okay. So pansin nyo, yung demand zone naging order block na rin. Okay. So ipla-plot lang natin yan, guys. Okay. So saan mas effective yan? Okay. So actually mahanap natin yung demand and supply zone sa any time frame. Okay. Pero mas effective siya into higher time frame. Okay. Alright. Okay. Okay. So ayan, gets na, guys. Okay, yung mga support and demand zone natin. Supply and zone. So pa-press pa-type 1, okay, if nagigets yung supply and demand zone natin. And if you have any questions, so sasagutin natin yung mga question right now. Okay? Yung mga questions natin about the trading, saan ba tayo nahirapan, okay? Paano ba maging successful, okay? Alright. Okay, so isa-isa na natin. Ayun, ayun, nakala ko mga questions. So, ayan. So, one, alright, na-gets naman. Okay, and I hope ma-apply nyo yan sa inyong trading system. Okay, yung in-explain natin last time yung sistema. So, dapat may kanya-kanya tayong sistema. Hindi ibig sabihin if tinuro ko yung strategy sa'yo, okay, hindi nag-work sa'yo. Okay, nag-work sa akin, I mean, okay, nag-work sa akin, hindi naman nag-work sa'yo. Ang gagawin mo lang, research ka lang. Okay, research and dadagdagan mo lang yung strategy na yon. Okay? Okay, pagsasama-samahin mo siya, 'di ba? Kung itong mga napag-aralan natin, mga body candlestick, ito, ayan, pwede kong pagsama-samahin 'yan. Okay? If positive ako dito sa body candle, positive din yung ano ko, positive yung almost the same sila ng reaction, and then sa forex session almost same din. Okay? So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 5. So, positive na. 5 positive confluence na ako. Okay? So, ang sinasabi dito, okay, nililid niya ako into buy position. Okay? So, yung magiging buy scope, buy. Okay? Instead of sell. Okay? Kasi nga, nandun siya sa strategy. Alright? Ayun. Okay? Okay, yes po. Ayun. Um, Pwede po kayong mag-join or i-PM nyo po sa akin yung email nyo para ma-send ko para tomorrow ma-send ko siya minsanan. Okay? Ito siya. Para subscribe na rin sa ating YouTube channel para makapag-upload ako uh, ng mga content about the order block strategy. Okay? Ito, yung mga supply and demand zone, swing high kasi hindi talaga natin kayang ubusin to. Okay, itong topic natin for today. So, ang dami nga, guys, eh. May risk and money management pa tayo, psychology and trading. Pero next session po natin, guys, pag-aaralan natin to, isa-isay natin ulit. Okay, yung itong hindi natin na-discuss, which is the risk and psychology in trading. Okay? Baka ma-overload na kayo, di ba? Okay? And yung dun sa trading plan, okay, sa trading plan and trading journal, ito, yung binigay ko, yung Facebook account ko kasi mostly may mga user account or yung ginagamit yung account ko for investment. So, hindi po tayo nagpapa-investment kahit kanino man. Alright? So, wala po tayong hinihinging bayad din. Alright? So, ang kailangan lang natin is just i-subscribe dun sa ating YouTube. Okay? Para makatulong po sa ating mga kapwa Pilipino na mas maintindihan ang Forex and crypto trading. Okay? Mas marami tayong knowledge. Kasi nga, in the future, okay, more on work from home na, ganito na, more on trading na. Okay? So yung oras natin
mas kasama natin yung pamilya natin habang nagtatrabaho tayo. Okay? As a trader, trabaho din po ito. Okay? Ang gumagana nga lang is yung skill natin. Okay? And then doon tayo kumikita. Okay? So wala tayong boss dito, guys. Okay? Wala tayong mga boss. Okay? Walang nagmamando sa atin. Alright? Basta tayo lang yung gumagawa ng sarili nating income. Okay? So yun yung pagiging trader. Okay? Okay, so any questions? Okay. Eh, alright. Ayan. Ano yung name? Ito po yung name, Mastering FX. I-send ko po ulit. Okay. Para pati Telegram, pati FB nandyan na. Okay. Sa lahat ng natin. Alright. So, ayun lang guys for today. Medyo napaus tayo. Okay, and I hope marami kayong natutunan ngayong araw para sa mga next session natin. May discuss natin tong risk and money management and marami pa. May mga Wyckoff pa, may mga SMC pa. Okay, para wala tayong ma-miss. Okay? May fundamental analysis pa guys. Mas masakit sa yan. Okay? Medyo mas malawak yung fundamental analysis and sentiments. Wala pa yan. Okay? So, ayun lang. And sa next session, prepare nyo na lang yung mga MP4 trading view nyo para masabayan nyo yung mga charting natin. And I hope na tuloy-tuloy lang. Wag tayong mag-quit. Okay? Kapag may mga losing trades natin, i-journal lang natin. Part of the game ang mag-loss sa trading. Ayun po, maraming salamat sa inyo and magandang gabi po. Yan, once again, maraming salamat Coach Alex for this opportunity and I hope marami kayo natutunan. Can you type 1 if marami kayo natutunan kay Coach Alex? Type 1 nga to thank Coach Alex for this opportunity. Grabe, no? Grabe yung mga learnings natin today. And I hope, guys, na magamit nyo yung mga natutunan nyo sa trading journey nyo kasi I'm pretty sure lahat ng yun magagamit nyo para maging profitable kayo. Kasi syempre, ang pinaka-ultimate goal talaga natin is matulungan kayo na maging profitable dito. Ayoko na susunog kayo. Ayoko mag-message kayo sa amin ni Coach Alex. Ay, nasunog ako, di ba? So, proper risk management pa rin is the key. Hindi to instant na magiging millionaire kayo. In order for you to become profitable dito, kailangan muna mag-aral, okay? So don't forget guys na mag-join kayo sa Telegram channel if you want to do one-on-one coaching with Coach Alex. Nagbibigay rin siya niyan for only 11,000. Pwede kayong mag-join sa kanya para po maturuan niya kayo ng one-on-one for 8 sessions. So, sulit na sulit niyo si Coach Alex kasi talagang matututukan niya kayo. So, I hope guys na makonsider niyo si Coach Alex na maging coach niyo. And I'm pretty sure marami kayong matutunan. So, good luck guys. Don't forget to join our Telegram. So, dyan ko po isi-send lahat ng mga updates. Okay? Para mapanood niyo po ulit tong video na to kasi I will be uploading this video sa YouTube channel ko. And isi-send ko po sa Telegram. So, once again, maraming salamat sa oras nyo and I hope marami kayo natutunan. And God bless everyone and have a good night. Bye!